abay nauna na po si FPRRD na nais niya na magpahiwatig na nais niya makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City, no, na dinaluhan ng mga Davao media. Okay. In the first place, partner, meron bang pinagsimulang awayan? Well, alam ko nagsimula lang yan, partner, doon sa sa Confi Fund ni Vice President Sara hanggang sa naging mainit na yung issue. Hanggang binalikan na ni Pangulong Duterte ang mga House. ang mga congressmen. No. Oo, pero bakit ganito yung title ni Atty. Harry Roque sa vlog niya? Nauna na si FPRRD na makipag-ayos kay PBBM. Sino ba muna yung nakikipag-away? Kasi, okay mga ka-UB pag sinabi natin makipag-ayos, so it means may away. Oo. Di ba? Oo, pero sa tingin ko si PBBM, parang wala namang partner sa kanila eh. Wala even kay VP sinasabi nga niya, maganda ang relasyon namin. Okay? Bilang partner kasama, 'di ba? Nung tumakbo siya. Siya yung kanyang partner, si VP Sara nung eleksyon. Yes. Oo. Hanggang ngayon. Okay pa rin ang kanilang tandem. Saka, partner, wala naman daw problema. Ang huli na sinabi ni PBBM na pagkakaalam ko about ICC is as far as he is concerned, dapat hindi na mag-imbestiga kasi nag-withdraw na tayo. Yun yung huling word niya. Pero sabi niya, ang sa akin tingin ko, syempre, kung ano man ang gagawin ng mga leaders, partner, being a president, pero di ba may binanggit si PBBM pag-aaralan. Yun, partner. Yun na nga. Pag-aaralan. Pero pag-aaralan tungkol dito sa sinasabing pagpayag na magsagawa ng investigasyon. Or pagsanib muli o pagiging miyembro muli. Diba sa ICC? So, pero sa kanya, partner, ito sabi nga niya, as far as he is concerned, dapat hindi mag-imbestiga kasi withdraw na. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung isyu yan. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang arestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niya. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho yan. And that's really where the conflict is. Pero syempre, partner, ikaw presidente ka. Hindi naman lahat ng dapat mangyari sa bansa, dikta mo. Ayoko niyan, gusto ko to, ayoko niyan. Magiging diktador ka. Syempre, kaya ito may mga cabinet members, partner, may mga kabinete to. Magtatanong siya, ano ba? Ano ba dapat? O withdraw tayo, ano ang gagawin natin? Di pwedeng, hindi, ayoko kasi kaibigan ko si VP Sara. Hindi ko yan pwede, saka nangako ako kay Senator Bato, huwag yan papasukin. So, ang dating nun sa akin, partner, magiging diktador ka. You should also have to listen to the cabinet members concerned. Ano ba to? Magtatanong siya. Kaya nga diba sabi niya, kung papasok muli at magiging miyembro ng ICC, under study. So, ibig sabihin, hindi niya pwedeng saklawan to eh. Diba? Hindi niya pwedeng sabihin, hindi pwede yan. Diba? Alam mo kung bakit, partner? Tingin ko sila sa alang-alang din nila kung ano yung naging desisyon ng Supreme Court. Diba? Kahit nga sabihin natin na wala na tayo, hindi na tayo miyembro, but may binitiwang kasing desisyon ng Supreme Court. Nung katulad sinabi natin na lahat ng pangyayari prior to the withdrawal, may jurisdiction yung ang ICC. So, hindi ito matatalikuran lang. Basta-basta, partner. Kumbaga, ang sinasabi mo, partner, bilang Pangulo ng ating bansa, syempre, irerespeto din niya, partner. Diba? Kung ano ang naging partner, desisyon. pasya o desisyon ng korte. Yes. Doon sila mag-i-start. Ano ba? Saan ba tayo nakalugar? Pwede ba ako magdikta? Kasi ayoko sila masaktan. Hindi pwede ganun. Alam mo kung bakit? Hindi naman din pwedeng kontrahin yun ng Pangulo. Pwede ba yun? Hindi pwede, partner. Dapat makinig muna siya. Ano ang sabi ng kabinete ko? Ano ang sabi ng kumaga,
sabihin natin, si PBBM hindi naman siya lawyer. So kaya yan magre-rely sa saan? OSG. Sa Commission on Human Rights. Pwede. Oo. Sa DOJ, partner. So titignan yan. Aralin nyo nga to, kaya nga understudy, partner. So di siya pwede magdikta kasi pag nagdikta siya, tapos magiging labag naman ito kung ano sinabi ng Supreme Court, partner. Matatawag din yung betrayal of public trust. O, di pwede din siyang ma-impeach. Oo. Diba? Yun, partner. So, in other words, diba, ang Pangulo, hindi porkit Pangulo yan, kung ano na yung sabihin niya, yun dapat. Diba? Kahit gustuhin niya. Hindi natin pwede, ayokong papasukin dito yung ICC. Pero, iba naman yung sinasabi ng batas natin. Iba naman yung sinasabi ng Supreme Court. Iba yung sinasabi ng kabinete mo. So, paano? Saan ka lulugar? Oo. Diba? So, kaya dapat pag-aralan. Kaya nga pinag-aaralan, partner. So, wag sila magtatampo kung pinag-aaralan. Kasi nga, partner, kasi ganito yung thinking nangyayari. Siguro kasi ganito yung panahon nung panahon nito si Harry Roque. Kapag sinabi ni Presidente Duterte, it's my responsibility. Diba? Kaya minsan, sagot ko yan. May ganun siya diba? Na minsan, kaya minsan natutulig sa dati si Pangulong Duterte kasi may mga sinasabi siya. May sinasabi siya na minsan labag sa batas yung sinasabi niya. I said to the law enforcement, the military guys, destroy the apparatus. And they said, sir, if they are there, destroy them also. Especially if they put up a good fight. Kung walang baril, bigyan mo ng baril. Kung walang baril, bigyan mo ng baril. Paano yung sinasabi niyang magkakaroon ng good fight? Kung walang baril. Pinabibigyan niya ng baril. Yan ang utos niya. Tapos biglang, di ba biglang bobuelo, kakambyo. It's either si Atty. Harry Roque o si Atty. Panelo na hindi, nagbibiro lang ang Pangulo. At tingin ko naman po, hindi naman po seryoso ang Presidente. Let's not take his word always literally, no? May ganun diba? Kasi siguro sanay sila na ganun. Kung ano yung sabihin ni Pangulong Duterte, masusunod kahit minsan, medyo taliwas sa batas. Diba? So, hindi pwedeng laging ganun, partner. Kasi, kahit sabihin mo, gusto namin to kasi matapang, kaya pag sinabi, ginagawa. Pero kung labag naman sa batas, partner, tutuligsain ka pa rin. Pwede ka pa rin ma-impeach kasi bakit hindi mo sinunod yung sinabi na ganito? Correct. Bakit labag sa batas yung ginagawa mo? Di ba? Mismo na si Secretary at si Attorney Harry Roque nagsabi doon sa kanyang vlog ang Pangulo ay isang partner, law executor. Siyang nag-i-implement ng batas. Sabi ni Free Ride, as per Senator Tolentino, pakibaba nga po. Saan ba yun? Kailangan. Ito. Ayan. Kahit pumayag si PBBM na ICC papasok, need pa ng Senate hearing para ito ay ma-approve at magawa ng batas. Free Ride, may decision kasi Supreme Court Pag nabasa niyo yung decision ng Supreme Court, hindi to kakailanganin Bakit? Kasi, ang pag-iimbestigang gagawin nila, ito I'm just telling you kung ano yung sinabi ng Supreme Court. Okay? Kasi syempre yung iba, baka masaktan dahil ayaw namin na makasuhan sila dating Pangulong Duterte. Pero ang sabi kasi ng Supreme Court nga, lahat na nangyari prior to the withdrawal, may jurisdiction. Nagsalita ng Supreme Court dito. So bakit kailangan pang mag-hearing na Senado? For what? Diba? Hindi naman nakikialam ang ICC doon sa nangyari after the withdrawal. So, I don't think na tama siya dito. Si Senator Tolentino. Diba? Sabi naman ni Tal Ataque, si Attorney Roque, malayo na yan sa noble profession. Wala na yung credibility, ginagawa na lang kahit ano para magsipsip at maging relevant para magka-political career. Okay. Reaction po yan. Yes, pwede. Kasi di ba ngayon, ang concern ni Attorney Roque, di ba tumiwalag na nga siya sa law office niya na ang advocacy partner is human rights. Di ba? Kaya medyo magkaiba sila ng
parang adhikain ngayon ng kapartner niya kaya siya umalis, 'di ba? Kasi nga ang ipagtatanggol niya yung inaakusahan ng violation ng human rights, 'di ba? Well, anyway. Ito sabi ni Free PH, Free Right. Sorry, correction ang sabi. Teka lang po, ayun. Sorry, correction ang sabi Senator Trito. Pag gusto uli natin sumali. Oo. Hindi. Okay. So, ang sinasabi pala ni Free Ride is yung pagsali. Ay, oo naman. Totoo yun. Oo, totoo yan. Tama ka dyan. Pero yung pag-investigate, hindi na siya. Sabi ni... hindi naman niya outright sinabi na bahalan... Ito, partner, may ganito eh. May mga sita before si Pangulong Duterte na, bahala na ang ano dyan. Bahala na ang house dyan. O bahala ng DOJ dyan. May ganon. Ito nga si PBBM, di pa kanya sinabing, bahala na sila ganyan. Diba? It means para bang meron pa rin siyang magiging parang, say. Naguhugas kamay. Kung sinabi mong bahala na. When in fact, may binubulong ka pala. Sa pwesto. Wala akong, basta sabi ko, tinatanggap ko na yun. Wala akong kinausap. Magtanong kayo, there are about 200 of them. And you can ask anybody. And if there is a congressman would say, if it is true, I will resign. Well, I use the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels. And if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Naguhugas kamay. Kung sinabi mong bahala na. When in fact, may binubulong ka pala. Parang ang lumalabas doon, partner, wala kang sarili mong desisyon. Di ba? Ikaw paninindigan mo din doon sa issue na yon. Dito yung salitang understudy. Parang pag sinabi mong, patas naman yon. Yung kanyang statement. Kasi papag-aralan pa. Well, tama yung sinasabi mo nga. Depende sa kung anong magiging say ng bawat partner, di ba? Ahensya, di ba? Kung ito ay nagsabi na pwede. Okay? So ito naman kung pare-pareho, siya mismo bilang pangulo, meron din siyang desisyon. Base doon sa mga naging partner. Okay, desisyon ng bawat ahensya ng gobyerno na involved rito sa usapin ng investigation ng ICC. Tingin ko, sa akin ng partner, kung ano man yung magiging decision dito ng Pangulo, partner, tingin ko, para hindi siya makriticize, siguro ipakita nila bakit hinayaan nila. Kung mga kayubi, kung hahayaan man papasok ang pag-iimbestiga ng ICC, dapat ma-justify din nila. Diba? Bakit? Hindi mo ba pwedeng gawa ng paraan? Diba? Kaibigan mo naman si VP Sara, saka si Senator Bato, saka si Pangulong Duterte. Hindi ba pwedeng in one way or another, maayos, in a legal way pa rin? Diba? Siguro, baka mangyayari dyan, kung hahayaan man, it's baka gipit. Alam mo yun, hindi kaya because nga may mga sinasabi sa batas, may sinasabi sa desisyon na dapat payagan. So, parang ang pangit din naman kung susuwayin niya. Diba? Oo. Sabi ni Dadadahe, parang hindi ata ang justice system ng Pilipinas. Need naman ng foreign or international intervention. Para ang hindi ata... Del Gabas medyo pakipaliwanag nga dadada. No? Parang ang hindi ata baka hindi kaya yung justice system ng Pinas. Need naman ng foreign or international intervention. Kasi ganito yan, partner eh. Okay? Di ko alam yung ibang mga cases, di ba? Di ko alam yung mga cases na involved. Kasi syempre, pag-usapan natin, halimbawa si Pastor Kibuloy, partner. Based siya sa Davao. Diba? So, allegedly, may mga cases na final dun.
since dikit siya kay Pangulong Duterte, ilang taon ba naging mayor ang mga Duterte? 'Di ba? So parang hindi nakakaya. 'Di ba? So kailangan pang sa US mag-file yung iba. 'Di ba? Kaya kumbaga pag US na at kasi doon naman naganap partner, 'di ba? Wala na tayong magagawa doon kasi saan ba yung involved ng crime? Doon. 'Di ba? So syempre, pinapaimbestigahan dito. So tingin ko, isa pa yan sa pakikiusap. So malinaw po ang sinabi ni PRRD, wala siyang kinalaman sa DSTAB. Una, gusto niya makipag-usap kay PBBM tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Quiboloy. Tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Quiboloy. Isa pa yan sa pakikiusap ni Pangulong Duterte. Sa akin lang, partner, kung ako si dating Pangulong Duterte, ako sasabihin ko na lang makikipag-usap ako. And I will not reveal kung anong subject matter. Kasi imagine mo mga kayubi dati kang presidente, lawyer ka, fiscal ka. Tapos, may taong involved sa crime. Kaibigan mo. Tapos, ipapakiusap mo. Di ba? Bawal yun. Hindi yun, unethical yun in the first place uncalled for yun, partner. Sa ethics ng lawyer yun, violation yun. Na para bang kakausapin mo. Kaya nga, diba? Pero for sure, hindi naman siguro pakikiusapan ni Pangulo yung kaso ni Quiboloy. Sana. Diba? Sana. Kasi hindi naman nangyari rito yun Hindi, parte may nangyari din dito. Meron din ba? Kaya yun yung nire-reveal. Oo. Sabi nga ni Senator Ontiveros, hanggang ngayon, allegedly of course, no, wala tayong personal knowledge, nangyayari pa rin. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Mayroong innermost circle pa na tinatawag at sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Quiboloy. Yung nagbubulungan dyan, malakas daw si Quiboloy sa gobyerno at mga politiko. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan. Kaya nga iimbestigahan sa Senado. Ngayon, tanong natin, even if hindi na yung crime, partner, hindi na yung alleged criminal acts, no? Pero may nakita kang violation. May nakita kang violation na dinig mo ang hearing, kung ipapakiusap mo, hindi pa rin okay yun, partner. 'Di ba? Hayaan mong tumakbo ang proseso kung papabor sa kaibigan mo o hindi. 'Di ba? Mangyayari diyan, pipigilan mo yung tamang proseso kasi babrasuhin mo. Sabi ni Phil Orr, at the very least, PBBM should provide assurance that their investigation will cover the period when the Philippines was still a member of the ICC and not after membership. Yes. Phil, si Phil taga Davao to Oo. Phil, maliwanag naman yun Clear yun. Alam din ng ICC yun na hindi sila pwede mag-investigate after the withdrawal. So, alam nila yon. So, hindi sila pwede. Kasi sila na nga rin yung tumanggap. Hindi na nga sila naghintay ng panahon, partner. Pagkapasa ng parang withdrawal or notice of withdrawal, inaksyon na agad ng ICC. At saka sa administration, wala naman akong nakikitang Nabebenga. Reaksyon. Reaksyon lang. Kasi si Pangulong Marcos mismo, di ba? Si PBBM, meron din siyang vlog, di ba? Sariling vlog. At wala akong nakikita at naririnig na tinatalakay niya, di ba? O nililinaw niya, di ba? Yung mga binabanggit na issue laban sa kanya, di ba? Ni Maharlika. Walang gano'n Ang maganda rito, mga kayubi, pakicheck ang daming tumuliksa kay Pangulong Marcos, PBBM. Marami na. Start pa lang, partner. Start pa lang. Pero may kinasuhan ba siya ng multiple cyber libel? Wala. Kasi alam niya, as an officer, as a leader, as a politician, partner, prone ka na sa criticism. Criticism. It's part of your part na yan ng life mo, partner. Kumbaga, nakakabit siya
sa posisyong kinuha mo. Isang maganda na nakikita ko, partner. Sana nga, kahit tuligsain si PBBM, wag na wag siya magsasampa ng cyber libel. Diba? Wag, kasi it's part eh. Kasi merong iba, partner. Merong iba na politiko, pero dinadaan niya pa rin na wag niyo akong siraan or parang ganun, partner. Parang konting ano lang, pasaring. Nagsi-cyber libel, partner. So, politiko pa. O di dapat hindi, partner. Kasi partner yan ang ano mo eh. Pumasok ka sa politika eh. Oh, di ba? Pumasok ka rin ano. Di, lahat naman ng politiko ngayon, vlogger. Kaya hindi niya pinapatulan. Dead ma lang. Dead ma lang eh. Kahit naman si partner noon, si Pangulong Pinoy, si Pinoy. Di ba? Kahit anong sabihin sa kanya, ano lang siya. Parang ngingitian niya lang. Hindi siya napipiko. No. Hindi, kasi dati si Pangulong Pinoy naman the late president, wala naman siyang vlog partner eh. Hindi kagaya ni PBBM. So ang inaasahan ng mga followers din niya na lilinawin niya, 'di ba? Sa kanyang vlog because yun ay personal niyang partner account 'di ba? Pero kung hindi naman kalinaw-linaw, partner, halimbawa wala ka namang ebidensya. Tingin ko ito, 'di ba? Halimbawa lang ito. Inaan sa kanya. Tinuturo siya na kung ba't hindi niya ma-solve ang smuggling. Diba? May itinuturong itong taong to. Ito, partner, smuggling, ganyan. Kung ako ang politiko, partner, kung ako ang presidente, kahit ituro mo tong si Rod, na halimbawa, smuggler to eh. Teka lang, bakit agad, pakiano lang po mga kayubi kung tama yung aking analysis. Bakit ko papatulan yung sinasabi mo, vlogger ka ha, partner. Bakit ko papatulan at ba't ako mag-i-explain sa'yo kung wala ka pang ipinapakitang ebidensya. Si Rod ay smuggler? No. Dapat ebidensya muna. Kasi partner, mauubos ang oras ng Pangulo sa kakasagot sa pagbabati ko sa kanya kasi every minute may batikos yan. Okay. Sabi naman ni Tal Attack, Attorney Claire, wag niyo po aawayin si Sir Rod. Masasaktan si Kadhama. Hindi naman ako inaaway ni attorney. Nililinaw lang si Kadhama kasi sabi ko mukhang ikaw lang ang kasi pag wala ka hindi siya hindi naka-online, namimiss ko siya Ay talaga, sige. Break muna tayo mga kasama. Usapan naman ang usapan, partner, parang hindi pa ako tapos. Nako, mukhang may So poor, can't even pay attention. Sabi pa niya, tama attorney. Sabi naman ni Dictus Rex, correct. Dark side, thank you Univert. Tama po attorney. Champorado, may basehan naman pagbatikos. Basta sa akin, partner, halimbawa nga, ikaw ang binintangan, tas close tayo, tas kasama pa kita sa travel. Ha? Kasi makikita mo kung sino kasama sa travel Tapos ikaw halimbawa, Champorado, meron ka ng dokumento. Ito smuggler to, ay talagang dapat ilabas yun. Sa akin na dapat niya sagutin yun. At dapat hindi na niya kasama yun. Talagang dapat siyang batikusin. Correct. Pero kung wala namang saysay, kung wala pa naman dokumento, kasi wala ngang ebidensya, puro, di ba, puro sabi nga nila, hearsay lang. Marami na, di ba sinasabi nga, ang basehan niya doon sa mga naririnig lang niya, di ba partner? Doon sa mga narinig ko, hindi na dapat patulan pa. Tama nga yung sinasabi mo, partner. Kaysa sa papatulan niya, itong mga binabato sa kanya ng mga alegasyon, mga issue, di mas mainam paatupagin yung problema ng bawat Pilipino ngayon. Ang dami ho tayong problema ngayon ganung Okay? Nagkataon kasi na ang kasama nila sa travel sa US na si Michael Ma ay nabanggit din ni Kong Kausing na isa sa smuggler. Yes, actually partner, Tay Amik, parang nabanggit din ito ni ni Senator Raffy Tulfo, tama ba? Kaya lang ang tanong ko, may ebidensya kayo, may papel kayo, ba't hindi pa sampahan ng kaso? Kung ang senador ang nakakaalam dito, di i-initiate mo na. Wow.
Partner, may tanong si Kadama. Oo, Sabi niya, sige. kung ako daw pa yung presidente, maniniwala daw ba ako kay Digong, kay Presidente Duterte? Oo. Okay. Ang hirap kasing sabihin, oo. Oo. Kasi paiba-iba siya eh. Paiba-iba siya. Saan, partner? Siguro yung paniniwalaan na makikipag-ayos na siya. Oo. Ito nga, makikipag-ayos siya, tapos after that, kakain ng pulburon. Tapos ipopost pa. Iba-iba siya. Baka bandang huli sabi niya, sorry, joke. Maniniwala dun sa pakikipag-usap niya. Well, sa tingin ko, ang Pangulo, partner, ang Pangulo hindi din basta-basta yan kahit sabihin mo, close mabait sila niya daw, pati na, diba? mabait. Mismo sabi ni Attorney Harry. Kahit close pa sila ngayon, maganda yung relasyon nila ni VP Sara, di ba? Pero again, doon pa rin siya sa kanyang pagiging, Saka sa batas. Oo. Sa batas, sa pagiging Pangulo ng lahat. Di ba? Oo. Saka di ba, ito pa, kung nagtatampo man si VP Sara kay Pangulong PBBM, kung naglabas din ng video si VP Sara, partner eh. Nakita mo yon? Namimigay siya ng pulburon. Kita mo yun, hindi pa? Sino? Si VP Sara. Namimigay ng pulburon? Yes, sa bata. Mga kayubi kayo ang mag-judge nito. Tinawag niyo yung bata siguro kinder? Kailan yan? Bago magpasko. Oo. Tapos sabi niya, ito kainin mo to. Pwede to araw-araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Masarap yan. Sabi niya, tapos nakaka-addict yan. Bata yung kausap niya. So, pinost din yun, partner. Wow! So many stars. Ang dami mong bituin. Sabihin yan, good boy, very good boy. The best student. Tama ba? Teacher. Teacher Ben. Teacher Ben. Sabi ko kay Teacher Ben na kausap tayo. Nagsabi ko sa iyo, congratulations. Dahil sa stars binigyan na yung VP Sara. Alam ko yan, pag madaming stars, ibig sabihin mabait, magaling, at matutungit. Cute, baho. Wala sila. Binigyan na ni VP Sara ng pulburon. Bibigyan ko ba namin hindi pa. Merienda ko. Hindi sa'yo merienda ko. Araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday. Isang linggo. Pag-ibig. Pulburon. Okay? Thank you for Sa akin, partner, kung ma-joke man si VP Sara, kung ma-joke siya mukha naman siyang kwela si VP Sara. Yun ang nakikita ko, matapang pero kwela siya. Pero mali ang ginawa nung tao niya na i-post yun. Pwede naman kayo magbiruan ng kayo-kayo. Diba? Pero to post it para malikita ng ibang tao, yun yung mali. Nagkakaroon na ng meaning yun, partner. Yes. Tapos nilagdag mo pa yung nakaka-addict. Ang kausap mo, bata. Oo. Ano bang malay ng bata sa nakaka-addict, partner? Sa pulburon. Sa pulburon pa. So, sa akin, kung palabiro man si VP Sara, dapat di niya hinayaan yung tao niya na kumuha ng video na i-post. Baka maapektuhan yung negosyo dyan ng pulburon. I mean, yung literal na pulburon, partner. Ay, gusto ko yun, partner. Ako, paborito ko din yung pulburon. May gusto yung akong brand. Oo. May gusto akong brand. Oo. Yung kinakain ni Nino? Ni Pangulong Duterte. Oo, ako din. Kasi may iba-iba silang flavor Chocolate, pinipig. Pinipig. Saka sa akin, partner, yung pulburon nila, di ba may pulburon kay Yubi na pagka bubuksan mo pa lang yung wrapper, durog na siya, sumasabog. Yun kasi hindi siya sumasabog. Di ba kahit kagatin mo siya, hindi siya agad sasabog. Di ba? Nagme-melt siya sa dila. Pinaremote pa talaga. Di ba? Pero, huwag mong banggitin na nakaka-addict. Hindi naman nakaka-addict yun, partner. Ito nga, sabi ni Don Eric Angeles,
Hindi nag-isip, basta makapag-post lang. Yun na nga di ba? So, dapat medyo, especially leaders kayo, partner. Tinitingala kayo Anong partner? Anong mensahe na gustong ipahiwati, iparating? Hindi na sila in good terms? Ang tingin ko gustong ipahiwatig nito mga kayubi is... Kasi kung may mga ganong klase ding partner, pinapakita, di ba, mga joke, may laman yun. May ibig sabihin yun. Sa akin, partner, kasi di ba, at that time, wala pa yun, kasi may deadline yung sabi nila, Pulveron video. Yung January 5, kaya nga lumabas si si Pangulong Duterte, nag-press con prior to that, tingin ko pinapalitaw nila na it might be true. Meron truthfulness doon sa issue about Pulveron. Kasi otherwise, if it's just a joke, partner, di nila yung papansinin. Tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC. Abay, tingin ko, magagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Nabibigyan ng ibang kahulugan kasi sinasakyan. Sinakyan lahat pati si Harry Roque sinakyan Diba? Kung wala. Bakit sinasakyan yung issue? Diba? Sabi ni file handler, mayroon bang pulburo na tumataob? Kasi mayroong sumasabog. Meron bang pulburo na tumataob kasi mayroong sumasabog? File handler, tataob ba ang pulburon? Pag ubos na, taob ang rapper. Sabi ni Talatag, that's it, Sir Rod. Hindi ito in good humor. Diba? May laman. Correct. Tapos, pero si Simple Lalay mukhang hindi taga Pilipinas. Hindi na daw siya updated sa politics, partner. Sabi ni Mariano Mayo, pinipig flavor for me. Yummy. May cream, ano pa yun? Cookies and cream, di ba? Ano yan, Sasmuan Polvoron? Ay, ano yun? Sa Pampanga. Hindi ko pa yata siya natikman. Di ba Pampanga yun? Benjamin Domingo. Bakit, partner? Naging topic na natin yung pulburon. Iba't ibang klase ng pulburon. Iba-iba. Basta may isa din, hindi ko masyadong gusto yung ibang tinitinda kasi medyo nadudurog siya agad Pero syempre, nung bata tayo. Pero itong pulburon, nasa sa ano na to Nasa tao na ito ngayon. Kung ano yung take nila. Okay? Di ba? Ako hanggat walang ebidensya. Kung maglalabas man ng ebidensya, pa-check. Kasi uso na ang pag-edit. Kasi, siyempre, kasi partner, tama, may punto nga si Attorney Harry Roque. Ang partner, pinagbibintangan rito, hindi lang partner. Isang simpleng partner, tao. Di ba? Or, sekretary o isang mambabato. Pinakamataas na leader. Diba? Kaya nga, being a lawyer, partner, being a lawyer, hanap ka muna ebidensya bago ka gumawa ng theory. Diba? Ebidensya muna. Para naman, sa akin ang partner kasi ganito, diba? Para ginagamit nila ito na blackmail. Lalabas namin to, dapat di mo payagan ng ICC. Parang, mangako ka na di mo gagalawin ng SMNI, di mo gagalawin hindi mo payagan ng ICC kasi pag ito pinayagan mo, labas yan. Ang video na yan, ganun, blackmail. Tama ba? Parang ang dumi. Kasi partner ito sa akin, kung totoo mga kayubi, kung totoo man, kayo being a leader, bakit nyo gagamitin sa drama sa politics?
para pagbigyan kayo. Ginagawa niyong blackmail eh. Di ba? Kung totoo man yan, you owe it to the people to know that. Exactly. Kung may truthfulness dyan. Hindi yung pansarili. Kasi nangyayari, pansarili na ano eh, hindi ko ito lalabas. Pero pagbigyan mo ko. Dapat wala ng ICC, saka payagan yung SMNI. Pero pag hindi mo ito pinayagan, labas ko to. O di ba? Pang personal lang na interest. Dapat hindi sinasakyan. Especially VP Sara, I hope. Okay na si Pangulong Duterte, sabi nga niya, hindi na yan sasali sa politics. Sana. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Harry Roque dito. Well, anyway, hindi na si Pangulong Duterte ang concern natin. Si VP Sara, partner, dapat di na siya sumakay. Bakit? Maganda pa yung kanyang maganda pa yung kanyang hinaharap, yung karir niya sa mataas nga yung kanyang ratings, partner eh. Diba? Sa survey. Huwag siyang padala. No, even yung kanyang pagiging secretary, partner. Kaya yung kanyang departamento na hinawakan, mataas din, partner. So, ang kaya nga, rating, huwag siyang padala, diba? No. Huwag kang padala sa ganito kabababaw na issues. Tama to si Espiritu, sabi niya, before the election pa yan eh. Sa akin, kung totoo yan, partner, alam na pala ni Pangulong Duterte kung gumagamit man yan ng cocaine, dapat pinatokhang niya yan. Correct. Partner, ito, ang tingin ko dapat tutukan ni PBBM, partner, yung medyo umaalingasaw kasi, yung pandaraya doon sa, pinag-usapan natin, yung pagpipirma, para doon sa constitutional chacha, partner. Kasi partner, yung People's Initiative. Alam, saka nakakataka mga kayo, bakit yun ang ipapa-People's Initiative nila? Kasi hindi umaandar yung proposal nila ng CONCON. Hindi pinapansin ng Senado. Ngayon, ang gusto nila mangyari, the way I see it, partner, is mawala ang Senado sa eksena. Pera pa rin. Pati itong pagbabago ng ating konstitusyon. Dinadaan sa pera pa rin eh. Tingin ko dapat gisingin dyan si PBBM. Pitik-pitikin ng konti. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, ipapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Hanggang bukas, alas 8 hanggang alas 9. Thank you mga kayubi sa inyong oras at panahon. Samahan natin uli ang ating abogada ng bayan dito sa ating programa, ang Usapang Batas.